Maaga pa lang ay gising na si Ana. Alas 5 pa lang ng umaga pero nakaayos na siya. Nakapusod ang kanyang buhok, suot ang luma ngunit malinis na uniforme ng kasambahay. Tahimik ang buong bahay, tanging tunog ng walis ting-ting sa labas ang maririnig. Habang sinisilip niya ang kanyang relo, naramdaman niya ang bahagyang kaba sa dibdib. Ngayon kasi ang araw na siya ay na-assign para maglinis sa mismong opisina ng CEO. Hindi ito pangkaraniwan. Karaniwan siyang naka-assign lang sa mga hallway o pantry. Pero dahil nagbakasyon ang isa sa mga regular na utility staff, siya ang napili para pansamantalang pumalit. Alam niya kung gaano kaimportante ang opisina ng CEO. May mga gamit doon na hindi basta-basta pwedeng galawin. Bawat sulok ay may kahalagahan. Kahit ang pagwalas ng alikabok sa mesa, kailangang may pahintulot. Naglakad siya papunta sa itaas. Bitbit ang maliit na timba, basahan, at spray bottle. Bago siya pumasok sa elevator, huminga muna siya ng malalim. Kaya ko to, mahinang bulong niya sa sarili. Pagdating niya sa itaas, binuksan niya ang pinto gamit ang susi na iniabot ng supervisor kagabi. Tahimik ang buong palapag, halos maririnig niya ang tunog ng sarili niyang hininga. Pagkapasok niya sa opisina, sinimulan na niya agad ang paglilinis. Una niyang pinunasan ang mga bintana. Malalaki ito at may tanawing makikita ang kabuuan ng lungsod. Pagkatapos, sinunod niya ang mesa ng CEO. Maingat niyang tinanggal ang mga papeles sa ibabaw at inayos ito sa tabi. Napansin niyang may isang sobra na hindi niya tiyak kung saan ibabalik. Inilapag na lang niya ito sa ibabaw ng drawer. Baka dito ito galing, bulong niya. Hindi niya sinasadyang hindi ito ibinalik sa dating pwesto. Habang naglilinis, bigla siyang napatigil. May narinig siyang tunog sa hallway. Parang tunog ng elevator na bumukas. Tumigil siya sa pagpunas. Inisip niya na baka may isa pang staff na maagang dumating. Pero wala siyang narinig na yapak. Siguro nagkamali lang ako ng dinig, sabi niya sa sarili. Nagpatuloy siya sa gawain. Umabot siya sa bahagi ng kabinet na may salamin. Doon niya nakita ang sariling anyo. Pagod ang kanyang mga mata, pero determinado ang mukha niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Ayaw niyang mapahiya, lalo na't ito ang unang beses na napunta siya sa lugar na ito. Matapos ang halos isang oras, natapos na niya ang halos lahat. Inayos niya ang mga upuan, nilinis ang basurahan, at siniguradong walang alikabok na naiwan. Bago siya lumabas, sumulyap muli siya sa mesa. Nandoon pa rin ang sabreng kanina niya lamang inilapag. Napaisip siya kung dapat ba niyang ibalik ito sa drawer. Pero hindi na niya alam kung aling drawer yun galing. Baka lalo pa siyang magkamali. Kaya't iniwan na lang niya ito kung saan niya ito huling nailagay. Habang bumababa siya ng elevator, nagpadala na siya ng text sa supervisor niya na natapos na ang paglilinis. Saglit siyang umupo sa break room. Kumuha ng tinapay mula sa kanyang bag. Kagat dito, kagat doon. Pero ang isipan niya ay hindi mapakali. Parang may mali, parang may nakalimutan, parang may masamang mangyayari. Hindi niya alam na ang kaba niya ay may dahilan. Sa mga susunod na oras, may darating na hindi inaasahan. At doon magbabago ang takbo ng kanyang araw. Pagkalipas ng halos 30 minuto, bumalik si Ana sa opisina para kumuha ng isang gamit na naiwan niya, isang maliit na dustpan na naiwan sa gilid ng pinto. Tahimik pa rin ang paligid. Ramdam pa rin niya ang malamig na hangin mula sa aircon na naiwan niyang bukas. Habang kinukuha niya ang gamit, napansin niya ulit ang sobre sa ibabaw ng drawer. Hindi pa rin ito nawawala sa isip niya. Parang may bumubulong sa kanya na dapat sana'y ibinalik niya ito sa tamang lugar. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Gulat na gulat si Ana. Nilinga niya agad ito, akala niya kung sino, si Mr. Alvarez pala, ang executive assistant ng CEO. Nakasuot siya ng puting long sleeves at may dalang laptop bag. Tiningnan niya si Ana mula ulo hanggang paa, hindi nagsalita agad. Ma'am Ana, kayo po ba ang naglinis dito kanina? Tanong ni Mr. Alvarez, malamig ang tono. Opo, sir, mahinang sagot ni Ana. Pinilit niyang huwag ipakita ang nerbiyos sa kanyang mukha. May naayos ba kayong papeles? O may ginagalaw ba kayong mga drawer? Tanong ulit ni Mr. Alvarez habang lumalapit sa mesa. Hindi po, sir. Pinunasan ko lang po yung mesa. Pero may isang sobre po akong nakita. Hindi ko po alam kung saan ibabalik, kaya iniwan ko na lang po dyan, sabay turo niya sa envelope. Tiningnan ni Mr. Alvarez ang sobra, tapos ang mesa. Tumango ito ng marahan pero seryoso ang mukha. Sige. Next time, pakiusap lang ha, kung may nakita kayong ganitong bagay, ipaalam agad sa amin. Confidential yan, sabi niya. Hindi siya galit pero halata sa tono na hindi rin siya natuwa. Opo, sir, pasensya na po, sagot ni Ana habang nakayuko.
Nahihiya siya, hindi niya alam na ganoon pala kahalaga ang simpleng envelope na iyon. Paglabas ni Mr. Alvarez, bumalik sa break room si Ana. Doon niya unang naramdaman ang bigat sa dibdib. Parang may lobo sa loob ng tiyan niya na unti-unting lumulobo. Hindi siya sanay mapagsabihan. Ginagawa niya lagi ang tama. Pero ngayon, pakiramdam niya ay parang bata na nagkamali sa harap ng guro. Maya-maya, dumaan ang ilang staff at nagtatawanan. Pero si Ana, tahimik lang sa isang sulok. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Mr. Alvarez. Confidential, delikado, maliit na bagay na pwedeng maging malaking problema. Habang nakaupo, narinig niya ang tunog ng elevator. Sumilip siya sa hallway. May dalawang security guard na biglang nagmamadaling pumasok sa opisina. Nagkatinginan sila ng isang janitor. Bakit may guard? Bulong ng janitor. Ewan ko, baka may bisita, sagot ni Ana. Pero sa totoo lang, naramdaman niyang lumamig ang kanyang batok. May pumasok sa isipan niyang posibilidad. Baka may nawawalang dokumento. Baka may reklamo ang CEO. Baka siya ang sisihin. Ayaw niyang isipin iyon, pero mahirap pigilan ang takot kapag hindi mo alam ang buong kwento. Tumayo siya at naglakad palabas. Gusto niyang umuwi na lang. Pero hindi pa tapos ang shift niya. Kailangan niyang tapusin ang natitirang gawain kahit mabigat ang loob. Sa pantry, habang naghuhugas ng mga tasa, hindi niya namalayang may isa pa palang staff na pumasok. Isa sa mga kasamang kasambahay din, si Lorna. Bakit parang lutang ka? Tanong ni Lorna habang naglalagay ng kape. Wala, may konting napuna lang si Sir Alvarez kanina, sagot ni Ana habang pinupunasan ang tasa. Hindi na siya nagkwento ng buo. Ayaw niyang palakihin pa, pero kahit tahimik ang bibig niya, ang isip niya ay puno ng tanong. Paano kung malaman ng CEO? Paano kung isipin nilang sinadya niya iyon? Isa lang siyang kasambahay. Wala siyang lakas para ipagtanggol ang sarili sa mga taong may mataas na posisyon. Habang lumalalim ang araw, lalo siyang hindi mapakali. Nagdasal na lang siya sa sarili. Sana bukas, normal na ulit ang lahat. Sana walang masamang mangyari. Pero sa puso niya, may kutob na hindi ito matatapos ng ganoon kadali. Pagkatapos ng kanyang huling gawain, naisipan ni Ana na bumalik sa opisina ng CEO para lang siguraduhin walang naiwan na kalat o hindi na ibalik na gamit. Gusto niyang makasiguro. Ayaw na niyang madagdagan pa ang kaba na nararamdaman niya. Bitbit ang kanyang basahan at maliit na dustpan, muli siyang sumakay ng elevator paakyat sa executive floor. Pagbukas ng pinto, muling bumungad sa kanya ang katahimikan ng opisina. Hindi niya alam kung may tao. Lumakad siya ng dahan-dahan papasok, sinilip ang paligid, at huminga ng malalim. Hindi naman nakasara ang ilaw, kaya inisip niyang wala pang bumalik. Habang pinupunasan niya ang bandang gilid ng mesa, napansin niyang medyo nakabukas ang isang drawer. Parang hindi ito ganoon kanina. Dahan-dahan niyang sinilip sa loob. May mga folder at sobra. Isa roon ay parang kamukha ng sabreng na iwan niya sa ibabaw. Doon siya kinabahan. Dito nga siguro galing yung sobre kanina, bulong niya sa sarili. Bigla siyang napahawak sa dibdib. Gusto niyang ibalik na lang agad, pero hindi siya sigurado kung iyon ba talaga ang drawer. At kung mali ulit ang ilalagay niya, baka mas lumala pa ang sitwasyon. Tumayo siya at pinaikit sandali ang mga mata. Panginoon, gabayan niyo po ako, mahina niyang dasal. Habang naglalakad papalabas, bigla siyang napatigil. May narinig siyang tunog ng elevator mula sa hallway. Mabilis ang tunog ng pagbukas ng pinto. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang likod. Sino yun? Dapat wala pang dumadating. Ang alam niya, 6:00 pa ang dating ng CEO. Pero 4:00 pa lang. Tumakbo siya palapit sa pinto ng opisina, sumilip siya sa siwang. May lalaki siyang nakita, nakasuot ng maayos na coat at may bitbit na maliit na bag. Diretso ito sa opisina. Hindi siya sigurado, pero pamilyar ang tindig ng lalaking iyon. Paglapit ng lalaki sa opisina ng CEO, doon lang niya napagtanto, ang mismong CEO ang dumating. Bigla siyang nanigas sa kinatatayuan. Hindi niya alam kung atres o magtatago. Hindi siya handang harapin ang CEO lalo't may kaba pa siya sa nangyari kanina. Bumalik siya sa loob, mabilis niyang niligpit ang mga gamit at nagtago sandali sa gilid ng water dispenser sa hallway. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya, pero instinktibo siyang gumalaw. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng opisina. Marahan ang bawat yapak ng CEO. Wala itong kasama, tahimik. Bawat tunog ng sapatos sa sahig, parang dagandong sa tenga ni Ana. Narinig niya ang pagbukas ng drawer. Sunod-sunod ang mga tunog ng papel. Tapos, sandaling katahimikan. Napakagat si Ana sa kanyang labi. Bakit ba ako bumalik pa? Tanong niya sa sarili. Lumipas ang ilang minuto. Wala siyang narinig na sigaw. Walang galit.
pero hindi rin niya alam kung nakita ng CEO ang sobrang nailipat o nailigpit niya. Ayaw niyang umalis agad, baka makita siya sa hallway. Kaya't nanatili siya roon, tahimik at nakapikit, nag-aantay na makalampas ang oras. Maya-maya pa, biglang nagring ang cellphone niya. Mahina lang ang tunog pero sapat na para marinig sa katahimikan. Agad niyang pinindot ang silent mode. Nanginginig ang kamay niya, sana hindi siya narinig. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig niyang muling bumukas ang pinto ng opisina. Naramdaman niya ang paglakad ng CEO palabas, patungo sa elevator. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa kinalalagyan. Nakita niya ang CEO, matahimik lang ang mukha. Walang emosyon, ngunit may hawak itong folder. Hindi siya makagalaw, para siyang estatwa. Nang tuluyang makaalis ang CEO, saka lang siya bumalik sa sarili. Mabilis siyang lumabas sa hallway, patungo sa service elevator. Doon lang siya nakahinga ng malalim. Hindi niya alam kung ligtas pa siya sa trabaho. Pero ang malinaw, hindi na ito ordinaryong araw. Ang simpleng paglilinis niya, tila naging simula ng isang malaking gulo. Pagbaba ni Ana sa service elevator, agad siyang pumasok sa maliit na storage room kung saan inilalagay ang mga cleaning materials. Doon siya naupo sa isang lumang bangko, tahimik lang, habang hawak pa rin ang kanyang basahan. Pakiramdam niya, para siyang nilamon ng mundo. Hindi niya alam kung nakita ng CEO ang envelope. Hindi niya rin alam kung may napansin na kakaiba sa opisina. Basta ang alam lang niya, may mali siyang ginawa, at nahuli siya sa maling oras. Sumulyap siya sa kanyang relo. 4:30 pa lang ng hapon. Mahigit isang oras pa bago matapos ang shift niya, pero hindi siya mapakali. Parang gusto niyang magpaalam at umuwi na lang. Ngunit naisip niya, baka mas lalo siyang pagdudahan kung bigla siyang aalis. Habang nakaupo, dumating si Lorna at tinanong siya, "Hoy, bakit ka andyan lang? Hindi ka pa ba tapos?" "Natapos ko na, naglilinis lang ng mga gamit," sagot ni Ana, pilit ang ngiti. "May dumating na maaga, di ba? Yung CEO?" tanong ni Lorna habang naghuhugas ng kamay. "Oo," maikling sagot ni Ana, sabay iwas ng tingin. Hindi na siya tinanong pa ni Lorna, pero sa loob ni Ana, para siyang sumasabog. Ramdam niya ang lamig ng kanyang mga palad. Nanginginig ang tiyan niya sa kaba. Pumasok sa isip niya kung dapat ba siyang umamin sa supervisor. Pero paano niya ipapaliwanag? Wala naman siyang intensyon, hindi niya sinadya, at higit sa lahat, hindi niya talaga alam kung galing nga sa drawer ang sobra. Baka mapagbintangan pa siyang may masamang balak. Nagdesisyon siyang manatiling tahimik muna. Pagsapit ng 5:00, tinawag na sila ng supervisor para sa huling meeting bago umuwi. Karaniwan itong ginagawa para sa update at paalala. Habang nagsasalita ang supervisor, halos hindi makinig si Ana. Nakatitig lang siya sa sahig. Parang may sariling mundo, hanggang sa marinig niya ang isang tanong. "Sino sa inyo ang naglinis sa opisina ng CEO kaninang umaga?" Tanong ng supervisor. Tumingin ang lahat. Napako ang tingin nila kay Ana. Dahan-dahan siyang nagtaas ng kamay. May ipinapahanap kasi na document si Sir. Hindi pa raw niya makita. "May naayos ka ba roon?" tanong ng supervisor, medyo mahinahon ang boses pero may tensyon. "Hindi po, pinunasan ko lang po yung mesa, inayos ang mga upuan. May isang sobra po akong nakita pero, hindi ko po alam kung saan ibabalik. Kaya iniwan ko po sa ibabaw ng drawer," paliwanag niya, halos hindi marinig ang boses. Tumango ang supervisor. "Sige, next time, Ana, kahit maliit na bagay, kung hindi mo alam kung saan ilalagay, sabihin mo agad sa akin o kay Mr. Alvarez. Ayaw nating magkagulo, lalo na sa opisina ng CEO. Naiintindihan mo?" "Opo, pasensya na po talaga," sagot niya. Pagkatapos ng meeting, tahimik na umalis si Ana. Wala siyang kibo, hindi tulad ng dati na palangiti pa siya habang lumalabas ng opisina. Sa jeep pauwi, sumasabay ang ingay ng trapiko sa gulo ng isip niya. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga pangyayari. Simula sa envelope, sa pagbabalik ng CEO, sa reaksyon ni Mr. Alvarez, hanggang sa tanong ng supervisor. Nang makarating siya sa bahay, dumiretso siya sa kanyang kwarto. Umupo sa kama, nakatitig lang sa kisame. Tahimik, hindi siya makakain, hindi siya makatulog, hanggang sa napapikit siya, at unti-unting pamatak ang luha sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung kinabukasan ay may trabaho pa siyang babalikan. Kinabukasan, maagang gumising si Ana kahit halos hindi siya nakatulog. Mabigat pa rin ang pakiramdam niya. Parang may bato sa dibdib niya na hindi matanggal. Tahimik siyang naghanda, kumain ng konting tinapay, at agad umalis papuntang trabaho. Sa loob ng jeep, parang wala siyang naririnig. Hindi niya alintana ang ingay ng mga pasahero, ang busina ng mga sasakyan.
Sa isip niya, iisa lang ang tanong, ano kaya ang mangyayari sa kanya sa araw na ito? Pagdating niya sa gusali, hindi pa man siya nakapasok sa loob, napansin na niyang kakaiba ang damdamin ng mga tao. Tahimik ang ilang staff, yung ibang kasamahan niya, hindi siya masyadong kinakausap. Parang may bumabalot na tensyon. Naglakad siya papunta sa locker room para magpalit ng uniforme. Habang nagsusuklay, pumasok si Lorna. "Oy Ana, tinawag ka ni Sir Alvarez. Kanina ka pa raw niya hinahanap," sabi ni Lorna, medyo seryoso ang mukha. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Ana. Hindi niya alam kung anong aasahan. Tumango lang siya at lumakad palabas. Sa hallway pa lang, malamig na ang palad niya. Umabot siya sa opisina ni Mr. Alvarez, kumatok ng mahina, at dahan-daang pumasok. Ana, maupo ka," sabi ng lalaki habang inaayos ang mga papeles sa mesa. Tahimik lang si Ana. Umupo siya, at halos hindi makatingin ng diretso. May napansin si Sir kagabi sa opisina. May envelope na napunta sa ibang pwesto. Confidential iyon, at napaka-importante. Buti na lang at hindi nawala. Nakuha rin naman agad, paliwanag ni Mr. Alvarez habang nakatingin sa kanya. Hindi alam ni Ana kung sisigat ba siya. Nanatili lang siyang tahimik. "Hindi ka namin pinagdududahan. Alam naming wala kang intensyon. Pero gusto naming ipaalala na kapag may ganitong insidente, dapat agad itong inaaksyonan. Kahit maliit na bagay, malaking epekto iyan sa opisina," dagdag ni Mr. Alvarez, kalmado ang tono. Tumango si Ana, mabagal at may kaba. "Opo, pasensya na po talaga. Hindi ko po sinadya. Mabuti at umamin ka. Sa totoo lang, impressed nga si Sir. Kasi kahit hindi mo responsibilidad ang ayusin ang ganon, ginawa mo pa rin ang paglilinis ng maayos." Nakita niya yan, sabi ni Mr. Alvarez na ngayon ay mas magaan na ang tono. Nagulat si Ana. Hindi niya inaasahan yun. Akala niya'y mapapagalitan siya, o kaya'y tanggalin sa trabaho. Pero hindi pala. Bagkus, pinuri pa siya. Doon lang siya nakahinga ng malalim. "Balik ka na sa assignment mo. Pero tandaan mo lang ang mga patakaran." "Ayos?" tanong ni Mr. Alvarez. "Opo, sir. Maraming salamat po," sagot ni Ana habang tumatayo. Bakas sa mukha niya ang bahagyang paggaan ng loob. Habang bumababa siya ng elevator, nakaramdam siya ng kaunting kapayapaan. Pero hindi pa rin nawawala ang hiya at ang kaba. Kahit papaano, alam niyang may epekto pa rin ang nangyari. Pagdaan niya sa hallway, may mga kasamahan siyang lumingon. May mga nagbulungan. Hindi niya na lang ito pinansin. Pagdating niya sa pantry, naupo siya sa sulok. Hinawakan niya ang tasa ng kape at pinaikit ang mga mata. Iniisip niya ang lahat ng nangyari. Mula sa simpleng envelope hanggang sa pagharap sa opisina ng boss. Hindi naging madali ang araw, pero sa kabila ng lahat, may aral siyang natutunan. Hindi lang tungkol sa trabaho, kundi tungkol din sa tiwala, at kung gaano ito kahalaga. Habang lumilipas ang oras sa araw na iyon, mas gumaan na ang loob ni Ana. Ngunit kahit pa ganoon, hindi pa rin niya maalis sa isipan ang usapan nila ni Mr. Alvarez. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi nitong, impressed si Sir. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya inakalang mapapansin pa siya ng isang tao sa ganoong mataas na posisyon. Sa tanghalian, tahimik siyang kumakain sa pantry nang may lumapit sa kanya, isang babaeng bihis na bihis, matikas ang kilos. Hindi niya ito agad nakilala, pero lumapit ito nang may ngiti. "Hi, ikaw si Ana, di ba?" tanong ng babae. "Opo," sagot niya, bahagyang kinakabahan. "Ako si Ma'am Bianca, personal assistant ako ni Sir. Narinig ko raw na ikaw ang naglinis ng opisina kahapon. Gusto ka niyang makausap mamaya." Sa office niya, mga bandang 3:00, napatigil si Ana, parang biglang nawala ang gana niya sa pagkain. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Tumango lang siya. "Opo," mahinang sagot niya. Pag-alis ni Ma'am Bianca, agad siyang nag-isip. Ano kaya ang dahilan? May sasabihin pa kaya si Sir tungkol sa nangyari? May kulang pa ba siyang paliwanag? Pagbalik niya sa duty, halos hindi siya mapakali. Wala sa isip ang ginagawa. Habang nag-aayos ng mga plancha sa linen room, tumigil siya sandali at napaupo. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. "Panginoon, sana wala pong masamang mangyari," bulong niya. Pagpatak ng 3:00, tinawag siya ni Ma'am Bianca. "Ready ka na ba?" tanong nito. Tumango siya, tahimik. Sinamahan siya nito paakyat. Sa bawat hakbang sa hagdan, parang mas bumibigat ang kanyang dibdib. Pagdating nila sa opisina ng CEO, binuksan ni Ma'am Bianca ang pinto at pinatuloy siya. Naroon ang CEO, nakaupo sa likod ng mesa, seryoso ang mukha pero hindi mukhang galit. Tumayo ito at nag-abot ng kamay. "Hello, Ana, ako si Mr. Reyes. Maupo ka," sabi nito.
Hindi agad nakaabot ng kamay si Ana. Kinabahan siya, pero nang makita niyang nakangiti si Mr. Reyes, napawi ng kaunti ang takot niya. Umupo siya sa harap nito. Narinig ko ang nangyari kahapon. Alam mo, hindi lahat ng empleyado ay may ganitong inisyatibo. Oo, may kaunting pagkukulang sa pagbalik ng envelope, pero sa totoo lang, natutuwa ako sa ginawa mong paglilinis. Maayos, maingat, tapat paliwanag ng CEO habang nakatitig sa kanya. Hindi agad nakaimik si Ana. Namumula ang pisngi niya sa hiya at gulat. Hindi mo siguro alam, pero galing din ako sa mahirap na pamilya. Naging janitor din ako noon. At ang pinakaayaw ko ay yung minamaliit ang trabaho ng iba. Kaya hanga ako sa mga taong tapat sa ginagawa nila, kahit simpleng linis lang. Napatingin si Ana sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig niya. Parang may biglang gumaan sa puso niya. Parang tinanggalan siya ng tinik sa dibdib. Kaya't gusto ko lang iparating na salamat. At huwag kang matakot kung may pagkakamali. Ang importante, marunong kang tumayo at magsabi ng totoo, dagdag pa ni Mr. Reyes. Maraming salamat po, sir, mahinang sagot ni Ana, halos mapaiyak sa tuwa. Ngumiti ang CEO. Maaari ka nang bumalik sa duty mo. Pero huwag kang mag-alala, alam kong mapagkakatiwalaan ka. Paglabas ni Ana sa opisina, tila iba na ang lakad niya. Mas maayos, mas mahinahon. Ngayon lang niya naramdaman ang ganoong uri ng respeto. Hindi bilang kasambahay, kundi bilang isang taong may dangal. Pagbalik ni Ana sa ground floor, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Ang CEO mismo ang kumausap sa kanya, at hindi lang basta-basta, pinuri pa siya. Pakiramdam niya parang lumilipad siya sa hangin. Para siyang binigyan ng bagong lakas at tiwala sa sarili. Lahat ng kaba at takot niya mula kahapon ay unti-unting nawala. Habang nililinis niya ang mga bintana sa hallway, napansin ng ilang staff ang pagbabago sa kilos niya. Si Lorna, lumapit ulit at tinanong siya, "Oy, Ana, anong?" Sinabi ni Sir, "May problema ba?" Ngumiti si Ana at tumanggo. "Hindi naman. Kinausap lang niya ako. Napansin daw niya ang ginawa ko kahapon." "Talaga? Aba, ibang level ka na ha." Biro ni Lorna habang natatawa. Hindi na lang sumagot si Ana. Hindi dahil ayaw niyang magkwento, kundi dahil gusto niyang panatilihin ang kababang loob. Hindi niya inasahan na darating sa puntong mapapansin siya. Ang sa kanya lang naman noon, magtrabaho ng maayos, tahimik, at may respeto. Habang lumilipas ang oras, muling bumalik si Mr. Alvarez sa pantry. Doon niya kinausap si Ana habang nagtitimpla ng kape. "Alam mo, Ana, bihira yung mga taong gaya mo. Hindi lahat marunong umamin ng pagkakamali. At hindi rin lahat nagsisikap kahit hindi sila napapansin. Kaya dapat ipagpatuloy mo yan. Marami pa ang darating para sa'yo." Napangiti si Ana, at bahagyang napayuko. "Salamat po, sir. Hindi ko lang po talaga gustong magkaproblema. Gusto ko lang pong gawin ang tama." Tumanggo si Mr. Alvarez, "At yan ang dahilan kung bakit ka pinupuri ngayon." Sa mga sumunod na araw, mas naging maayos ang pakikitungo ng ibang staff kay Ana. Hindi man siya biglang naging sikat, pero naramdaman niyang may respeto na sa kanya. Hindi na siya basta-basta binabaliwala. Kahit simpleng tingin o ngiti mula sa mga kasamahan, sapat na para maramdaman niyang hindi na siya invisible. Sa isang bahagi ng opisina, habang nag-aayos siya ng mga kahon ng papel, nakita niya ulit ang drawer kung saan nanggaling ang sobra. Tiningnan niya ito, pero ngayon, hindi na siya natatakot. Hindi na siya kinakabahan. Ang dating lugar na kinatatakutan niya, ngayon ay isa ng paalala sa kanya ng lakas na natuklasan niya sa sarili. Pagkatapos ng shift, habang naglalakad siya pauwi, nakatingin siya sa langit. Maliwanag ang buwan, malamig ang hangin. Sa isip niya, naalala niya ang mga araw na halos sumuko na siya sa trabaho. Yung mga araw na pagod siya pero wala ni isang papuri. Pero ngayon, kahit isang simpleng, "Salamat," mula sa isang taong mataas ang posisyon, sapat na para ipagpatuloy niya ang laban. Hindi naging madali ang lahat. May takot, may hiya, may kaba. Pero sa huli, nanag ang katapatan, ang tiyaga, at ang respeto sa sarili. Habang binubuksan niya ang gate ng bahay nila, napatingin siya sa kanyang mga kamay, magaspang man at pagod, pero puno ng dangal. Kinabukasan, muling bumalik si Ana sa trabaho. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam niya. Dati, tuwing papasok siya sa opisina, laging may kaba sa dibdib. Pero ngayon, may konting tiwala na sa bawat hakbang niya. Hindi na siya yuko ng yuko. Maayos ang kanyang tindig, at ang kanyang mata ay diretsyo na ang tingin. Pagdating niya sa main hallway, tinawag siya ng supervisor. "Ana, sandali lang." Lumapit siya agad.
Opo, sir. Naipasa na kay HR ang report tungkol sa naging issue noong isang araw. At gusto ko lang sabihin, mahusay ang pagkakatrabaho mo. Kaya't simula sa susunod na linggo, ililipat ka na sa bagong assignment. Sa admin office ka na. Hindi na utility. Mas konti ang trabaho, mas magaan ang pasok, at may dagdag na kaunting sahod. Nanlaki ang mata ni Ana. Hindi siya makapaniwala. Totoo po ba yan, sir? Oo, pinili ka ni sir mismo. Kaya't congratulations, nakangiting sagot ng supervisor. Hindi na napigilan ni Ana ang kanyang ngiti. Napakagat siya sa labi habang pinipigilan ng luha sa kanyang mata. Isang simpleng pagkakamali lang noon ang pinagmulan ng lahat. Pero ngayon, dala ng katapatan at pagpapakumbaba, nagbunga ito ng isang pagbabago sa kanyang buhay. Habang nag-aayos siya ng gamit sa locker room, nilapitan siya ni Lorna. Totoo raw, lilipat ka na sa admin. Tumanggo si Ana, nakangiti. Oo raw. Simula Lunes. Aba, congrats. Dahan-dahan, umangat ka na ha, biro ni Lorna sabay tapik sa balikat niya. Hindi, ko rin inaasahan eh. Pero siguro, talagang kapag ginagawa mo ang tama kahit walang nakatingin, darating din ang tamang pagkakataon, sagot ni Ana, mahina ngunit puno ng damdamin. Sa mga sumunod na araw, sinanay si Ana sa bagong assignment. Tinuruan siyang mag-encode, mag-ayos ng mga file, at tumanggap ng tawag. Bagamat bagong mundo ito para sa kanya, hindi siya natakot. Mas pinili niyang matuto, magsikap, at panatilihin ang kababang loob. Alam niya, hindi lang basta swerte ang nangyari. Ito ay bunga ng kanyang ugali at prinsipyo. Nang dumating ang unang araw niya sa bagong pwesto, pinasok niya ang admin office ng may ngiti. Hindi na siya yung dating Ana na tahimik at laging nakayuko. Siya na ngayon ang Ana na may kwento, isang kwento ng pagkakamali, kababang loob, at tagumpay. Ang mga kasamahan niya sa dati niyang linya ay bumati sa kanya. Ana, good luck. Huwag mo kaming kalimutan ha. Hindi kayo mawawala sa puso ko, sagot niya. Habang nakaupo siya sa kanyang bagong mesa, huminga siya ng malalim. Sa harapan niya ay computer, folder, at telepono, mga bagay na noon ay parang imposible para sa kanya. Pero ngayon, bahagi na ito ng kanyang araw-araw. Napatingin siya sa labas ng bintana. Maliwanag ang araw. Sa isip niya, muli niyang binalikan ang unang araw ng pagkakamali. At ngayon, andito siya, mas matatag, mas marunong, at mas may tiwala sa sarili. Ang kwento ni Ana ay paalala sa lahat, kahit simpleng kasambahay, may karapatang umangat. Basta't tapat sa trabaho, marunong umamin ng mali, at may tapang na harapin ang hamon ng buhay, darating din ang liwanag. At sa puso ni Ana, alam niyang hindi pa ito ang dulo. Ito lang ang simula ng mas malawak na pagkakataon.